Hey mga kanyors, so good day and welcome back naman sa aking YouTube channel, sa aking page, sa Your TV page. So this afternoon ay pupunta po kami ngayon sa MKJJ Dragon Fruit Farm na matatagpuan dito sa Barangay Tunga, Balod, Masbate. Kahapon daw nakakapag-harvest sila, so sayang hindi tayo nakapunta dito. Ngayon lang tayo nakapunta, pero papasilip naman sa inyo ang mga tanim nila ng dragon fruit. So ano lang, first year pa lang to na pagtatanim, no? Unang taon pa lang na pagtatanim nila. Pero nakapag-harvest na daw sila kahapon ng more or less 28 kilos. 13 kilos, no? So sa gilid dito ay yung mga, may mga ano diyan, may mga isda. Ha? Tilapia. Ito yung caretaker, hindi lang daw siya magpapakita. Ito yung pamangkin niya, kasama natin. So, ang ganda ng kubo nila guys, oh. So actually wala dito yung may-ari, wala may-ari dito, pero meron naman siyang access dito na makapag ano, dahil malapit din sila sa amin, pamilya din. So dito yung kanilang kubo, ang ganda ng kubo nila guys. Hindi pa natatapos. Nung nakaraan nag-vlog ako dito sa kanilang feed manufacturing, kasi meron silang feed manufacturing, meron silang fish pond, meron silang kambingan, yung mga manukan. So ito guys, napakagandang lugar, oh. So yung ano nila, ang source nila ng tubig, saan? Ang tubig nila, okay man? Ang tubig bala ang source nila, sa balon. So dito na guys, oh. Ang video ko to. So guys, dito ililibutin natin ang kanilang dragon fruit. Ito may mga bagong table na mga bulaklak, oh. Tingnan mo. Tingnan natin guys, oh. Ayan. Mga pilan na kapuno? Pilang puno? Mga obra 200 siguro, no? Estimated natin mga 200. Isang poste, 4 na puno. Isang poste, 4 na puno. So medyo modern na guys yung kanilang ano, yung kanilang posting. O yung ano nila, yung ito yung parang bakod nila. Kasi yung mga iba ay kahoy lang ginagamit. At saka ito may ano na talaga, may ginamitan na nila ng rubber, yung guma at saka yung steel bar. Saka ito ay semento. So ito may mga markings na guys, oh. Tingnan natin, oh. Yan, may markings. So ha? 80 ang bili. Yan guys, so mga bunga na naman, o may mga markings na. So madami pa silang i-harvest. So kahapon nag-harvest na daw sila. Every month ang harvest. June 3 na naman, no. Ang dami guys, oh. So ang kahula ko pag mag-harvest, isa lang na ka-season. Ngayon ka sunod-sunod gali ya? Sunod, 6 months ata. Ano tong variety? Anong alam mo variety? Morapan yara. Ayun guys, oh. Red Morapan? Oo. Ang ganda na pagka-set up nila guys, kasi may mga markings na. So ano na yan, expected na yan na ano. Ang ganda guys ng view. Makikita niyo naman sa video. Napapalibutan siya ng mga fish pond. Dito. Dati niya pa ako gina-invite din magkari, eh. Kasi itong start lang sa nag-vlog. So, yung mga technique dito guys, oh, ito. Halimbawa ito. Lalabas yan na bulaklak na magiging bunga. So, ang ginagawa daw nila, hindi nila pinapasibol ito lahat. Kasi yung kapag ito ay mabuo lahat, ang tendency ay liliit yung bunga, kasi yun nga, maghahati yung sanga dito ng nutrients na nanggagaling po sa mga ano. Anong pataba mga ginagamit nila? Ano yan? Organic din o ano? Organic lang. Organic. So organic yung guys. Kain ng baka. O mga manure ng kalabaw, baka, kambing. Ito. So kung ang matitira sa isang ano dito, isang tangkay dito, ang isa lang or tatlo lang? Mga dalawa, tatlo. Para yung ang ano guys, yung mangyayari, mas malalaki yung magiging bunga nila. So dito tayo. Bulak. Bulak.
Ayan, gulong. Nabuka na yan lahat. Yun guys, oh. Napaka ano yung guys, relax. Oo, atong dati niya kubo. Oo, dati kasi natakpan na sa mga kahoy. Pagtingin namin doon kanina guys, parang ano lang siya. Parang kukunti lang, pero pagdating pala dito, mayroon pang extension dito, may in-extend niya pa yung area. So, makakaano na guys, nakakatuwa na makakita tayo ng mga ganitong, hindi naman kasi to common dito sa Balod eh. Maraming mga dragon fruit sa ibang lugar. May mga dragon fruit din ako na napanood sa video na sa Bataan. Ito mga bagong tanim oh. Ang lahi ka ng Red Moroccan. Red Moroccan, yung lahi guys. Kung ano po, may comment lang po sa baba kung ano po yung alam nyo pa na mga variety at saka yung ano yung magagandang materials na itatanim. May dagdag sa yung ano, ang yellow bala. Oh, yellow oh. Yung may ninong ako na ano eh, ano pero wala sa farm. Si shoutout nga pala kay Gary GS Garden and more. Yung content niya din sa about sa pagtatanim ng dragon fruit na iba't ibang uri ng variety pero nasa pot lang, yung parang urban gardening sa taas ng sa rooftop. Ayun si pamangkin ko kasama. Ano siya, Vietnamese white. Vietnamese white Dito sa baba. dito. Kasi medyo matagal yung Vietnamese white. So ang bunga niya pula din. Hindi, puti ang ano niya. Puti. Ang laman niya. Okay. Ang Red Moroccan, ano. May red, may pink. Ito. Ang ano. Muni. Vietnamese white. Puti ang iya. So din siya nagbakal sa mga mga materials. Sa ano lang? Online? Sus, Ligo na lang sa online. ito daw guys, ang Vietnamese white, pero matagal daw tumubo. Kinaibahan pag Vietnamese white. Oh, ayan oh. May ano siya sa gilid ah. Yung bulaklak niya. Ito, may ano siya sa gilid. May layer siya na. Parang may stripe siya na single stripe. May single stripe siya. Red Moroccan wala. Ang Red Moroccan, lang plain lang siya na green. Plain lang. Marami na pala dito guys, marami ng variety. So, magdadagdag pa siya ng yelo. So, ito, materials oh. Pang tanggal niya. So, in every area pala, sa iba-iba yung, ito, may yelo ako nakita. Yan. Ano yan? Vietnamese white. Yan, Vietnamese white guys oh. Vietnamese white. Ganda oh. Oh, ayan. Ayun pala, ito pala tandaan oh. Ngayon ko lang nalaman din. Pag Vietnamese white pala, kaya tinawag sa Vietnamese white kasi yung niya, gilid, may single stripe na kulay white. Napaka-relaxing ng area guys oh. Tingnan nyo. Kung mahilig kayo sa nature, dito na kayo pumunta. Kami for picking sa June. Oo, picking tapos ang mapitas nila ipakilo lang no. Yan guys oh, green. Vietnamese white. So mostly yung nakakita ko mostly na mga dragon fruit, kulay pink lang. Pero ito yung green siya. So ito palang Vietnamese white. May grapes, may sadari nga tanong kaso kay ginulod. Oo. Hindi ko man siya ngayon lang ako nakarinig ng ng Vietnamese white na variety. So ito yung attractant niya, attractant para yung guys ang technology nila oh. So modern technology din to. DIY lang. DIY na attractant. Kasi ang amoy nila ito, pinapasok to ng tapos didikit sila sa loob. Ito yung magandang technique din na hindi na kailangan mag-spray ng insecticide. So pag na-attract kasi sila sa amoy, ang tendency papasok sila dito sa loob. Tapos matatrap sila dahil medyo sticky yung loob. Yan. Ganda. Sa sunod guys, magpipiking daw sila. Magbisita dito kung sinong gusto magmitas tapos ipatimbang. So siyempre mas kakaiba yung experience at nakakatuwa na ikaw talaga pipitas ng bibilhin mo kaysa naman doon sa bibilhin mo na sa palengke o sa ang mga nagtitinda. Ganda ng paligid guys no? So ano na ngayon, mga mag-alas 5 na, pero ito pala may pala yung araw kasi summer ngayon dito sa sa Pilipinas. So uwi na kami.
So maraming salamat guys sa panonood. See you on my next vlog. So maraming salamat ka pala sa pamangkin ni Sir ano pangalan mo Sir? Brel. Ha? Brel. Brel. Beruela. Arroyo no, Beruela no. Pamangkin to ni MKGG or ni Sir Benji Beruela, kapatid ni Sir Chris. Yun yung kambingan nila guys oh. Diyan ay palayan tapos ginawa nilang taniman ng pakwan. So napakaganda ng ano nila na maximize nila yung area nila. Na paglagyan talaga tapos doon naman sa kilid ng kalsada diyan yung gilingan ng palay at saka paggawaan ng feeds para sa mga kambing, manok, baboy, baka. So na-feature na natin yan, i-vlog na natin. So susunod baka mayroon tayong another episode na naman dito. Doon siguro tayo sa kambingan or sa mga manukan. So sa hindi nakakaalam, nagiging magkalapit po kami dahil sa hilig namin sa manok. So mahilig din siya mag-alaga ng mga dirasa, pero nag-try siya ng mga oriental fowl like ng mga shamu at mga asil. So maraming salamat guys, and see you in next vlog. Videographer.